may tanong ho ako eh. Ano ho ba talaga ang, kasi marami ngayong mga taong nonchalant, di ba? Yung mga walang pakialam, politika lang yan, anong pakialam ko dyan, di ako nakikisali sa mga yan, makakatulong ba sa buhay ko yan pagka ako'y sumali? Ha? Pagka ako ba naging concern dyan, ikabubuti ba ng buhay ko yan? Makaka-apekto ba yan sa love life ko? Makakabuti ba yan sa pamilya ko? Makakatulong ba yan sa trabaho ko? Ayan. Meron pa. Ikaangat ba ng posisyon ko yan sa opisina? Yung mga ganyan, yung mga ganyan. Ano ba talaga? Itong mga nangyayari sa politika na to, itong mga napakaraming bruhaha sa nangyayari sa politika, ha? Itong bagong, itong lumang bintang kay PBBM, di ba? Tungkol sa droga. Meron pa yung mga politiko na tumatanggap umano ng pera, cash, dinadala umano sa bahay nila, ha? Tapos yung mga flood control project, ha? Na yung yung palang mga kontratista na yan ay hindi lang yung dalawa ang top contractors, di ba? Ika nga ni Representative ano pangalan nun? Hindi, representative from yung anak ni Senator Loren. Leviste. Di ba may bago siya sinasabi? Ano nga ba ang epekto sa atin bilang Pilipino, kahit simpleng tao, itong mga nangyayari na ito? Mas maganda ho makausap po natin ang isang eksperto, isang ekonomista. Ito, favorite natin ito, kaibigan natin ito. Nasa linya po natin ngayon si Professor Astro Del Castillo, isang kilalang ekonomista. Prof, magandang araw po. Dennis, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Okay, Prof, unahin muna natin as a pangkaraniwang tao kung paano nagiging apektado nitong mga nangyayari ngayon sa politika. Paano po siya naapektuhan as isang pangkaraniwang Pilipino? Yes, Dennis, no? Alam mo, malawak. Oo, malawak actually, pero himayin natin, no? Sige po. Ang epekto na to ay pag nawala ng kumpiyansa ang investors, okay, no? Local at foreign, sa ekonomiya, sa gobyerno, local muna, Prof. Yung local muna, bago natin puntahan yung international. Local muna. Itong mga planong mag-invest, nakaisip magnegosyo, at saka planong i-expand yung kanilang mga negosyo locally, Prof. Yes, oo. Pag nawalan ng kumpiyansa sa gobyerno, sa ekonomiya, talagang hindi na maglalagak ng additional capital yung mga investors na andito, no? Pag hindi nag-expand yung mga yan, kumina ang kanilang bilihin, may epekto yan sa trabaho. Pag naapektuhan ng trabaho, naapektuhan yung pagbili or pagsigla ng pag-ikot ng pera sa ekonomiya, ay hihina ang ekonomiya. Humina ang ekonomiya, hihina rin ang empleo ng kumpanya dito sa ating bansa. Kasi Prof, please correct me if I'm wrong. Kasi ang Pilipinas, consumer-based di ba? Hindi tayo yung pang-export, no? Consumer-based tayo. Diyan talaga natin ibinabase o diyan talaga tayo, diyan nakasalalay yung paggalaw, pagtaas at pagbaba ng ekonomiya natin, Prof. Tama po, no? Ang talagang nag-save po sa atin, nakakatulong na malaki, ay OFW remittances, yung BPO earnings, no, yung mga call centers na andito, no, yung government spending, at yung pagkonsumo nga ng ating paggastos ng ating mga kababayan. Yan ay tumutulong magpaikot ng pera sa ating sistema, sa ating ekonomiya. Pag ito ay humina dahil nawala ng kumpiyansa, nagkaroon ng agam-agam, uncertainty, babagal po yan. Katulad po nung nakita natin nung nagkaroon po ng kaguluhan sa politika. Oo, kasi tama, Prof, please correct me if I'm wrong. Kunyari, ako, negosyante ako at gusto kong i-expand o palakihin yung negosyo ko at kapag ang mga hindi ako naniniwala na merong gagawing tulay, bagong kalye, galing sa pinanggagalingan ng aking produkto para mas konti yung aking gagastusin, ng aking investment, hindi ko na itutuloy kasi wala na akong paniniwala na gagawin pa yung tulay o gagawin pa yung kalsada na yan
para sa ikagaganda ng aking negosyo. Pag hindi gumanda yung negosyo ko, hindi rin ako magpo-promote ng tao, hindi rin ako mag-hire ng additional na mga tao, Prof. Tama po yan, tama po yan. Yan po yung mga kabit-kabit na magiging resulta ng pagkawala ng kumpiyansa. Hindi lang po yun, pag nakita po nila talaga na tuloy-tuloy pa rin ang baha sa kanilang lokasyon, ay mawawalan ng kumpiyansa. Yan na nga po, bakit pa siya mag-e-expand ng kapital doon sa lugar na yon? Bakit pa siya mag-hire ng tao? Ang consequence po niyan ay hihina ang business, magsasara, mawawalan ng trabaho, at walang mag-e-expand. At saka yung pagbabayad niya ng tax, Prof, tama? Ay, tama po. Kasama po yan. Pagbabayad ng buwis at syempre, pagbibili ng mga supplies, no? May chain reaction na yan eh. Yung mga ibang binibilihan mo ng supplies, yung mga ibang binebentahan mo, ayan, maapektuhan yan. Hindi na rin sila kikita or liliit yung kanilang kikitain. Kasi kung isang pangkaraniwang Pilipino nawawala ng tiwala sa gobyerno at nawawala ng paniniwala na gaganda pa o mas dadami pa yung tulay at mga daan, kung nawalan ka ng isang pangkaraniwang empleyado ka, nawalan ka ng kumpiyansa sa gobyerno, i-compare mo ito sa isang malaking negosyante, mas malaki ang epekto nito, Prof. Yes. Oo, tama yun. Malaki yung epekto sa isang malaking kumpanya. However, meron silang staying power, no? Kasi I'm sure may war chest yan. Madaming savings yan. Pero ang mas kawawa, ang talagang yung mga micro, small and medium enterprises natin, no? Na talagang pang araw-araw, pang buwan. Tapos, isama mo pa dyan, Prof, yung mga gagraduate ngayong year na ito at nung graduate nung last year, baka yung mga yon wala pang trabaho dahil wala ngang expansion na nangyayari. Yes, ganun nga po ang mangyayari. Pag hindi po nag-expand na ekonomiya, ang una talagang naapektuhan yung oportunidad, no? Oportunidad lalo na sa employment. Pag madami po mataas ang walang trabaho, ito po ay hindi talaga maganda sa isang ekonomiya. Okay, so puntahan naman natin yung mga international, Prof. Lalo na yung mga, di ba, ASEAN o yung mga pinupuntahan ni Presidente BBM na parang ibinibenta niya yung Pilipinas na, maganda mamuhunan sa Pilipinas. So pati yun po ay maaapektuhan, lalo na yung mga pinanggalingan niya before at itong mga future na pupuntahan niya. Kung ganito ang magiging sitwasyon sa atin at ganito lumalabas sa mga balita, pangit ito sa imahe ng Pilipinas, Prof. Oo, tama po. Napakapangit po. Actually, magbasa ho kayo ng dyaryo, ng mga websites, no, ng international. Pakinggan nyo ang mga ibang mga foreign broadcasters, no. Talagang andun po yung Pilipinas, yung nangyayari sa ating kaguluhan, yung nangyayari doon sa Ghost Project, mga flood projects na nawala ng pera, no, nagkaroon ng hindi tamang paggastos, ay hindi po talaga to maganda sa imahen. Actually po, kami sa business, no, pati ka sa yung mga naririnig natin sa ating mga kasamahan, maunti na po yung nakipag-communicate muna sa amin, no. Yung iba po, nakapos yung kanilang investments. Ito po ay mga foreign direct investments. Ito rin po ay investments sa financial markets, no. Medyo they're taking a pause. They're waiting. What's next, no? So nakita niyo naman po, mahina ang merkado sa stock market, mahina rin po ang ating piso, humina, no? Despite so-called OFW remittances season ngayon, no, dahil malapit na po ang Pasko, talagang isa po tayo sa nahuhuli talaga sa ating rehiyon, no? So hindi ho magandang senyales to. Nakikita rin po ito ng mga foreign investors, foreign governments. Hindi ho ba ito mababawi, Prof, dahil Pasko ngayon? I mean, ang mga Pilipino kasi, una, 13-month pay. 'Di ba? Tapos magbibili yan ng, may ESF kaya wala mga lechon. Pero patuloy pa rin ang selebrasyon ng Pasko, bibili ng mga delata, pagkain, bagong damit. Hindi ho ba kayang sagipin ng paggastos na ito ng Pilipino ngayong Kapaskuhan itong ekonomiya natin, Prof? Posible, no? Pero nakita na natin nung last quarter, no, third quarter, talagang 4% ng GDP. Talaga medyo humina ang investments, humina ang paggastos ng gobyerno, humina rin ang konsumo. Tingin naman natin baka posibleng mag-reverse this quarter. But somehow hindi ganoon siguro kalaki, no?
given the uncertainty, no? Talagang tuwing holiday season, malakas ang paggastos. Nakakatulong yun sa ekonomiya, no? Hindi lang tuwing December, no? September pa lang, pag birthdays pa lang, pumoporma na yung mga investors. Tama. Pumoporma na yung business. Tama. Gumagastos na yan, nag-expand na yan. Ganun rin kaya makikita natin for this quarter. It seems like mukhang andyan yung agam-agam, no? Nakikita natin. So, if ever na lumakas tayo for this quarter, band-aid solution lang yan, no? The reality will hit us again. The crisis will hit us again pag hindi pa rin naayos, no? For early next year. For January pa lang, magkakagulatan na. No? Kasi, totoo, Prof, napansin ko, pati yung mga mall ngayon, hindi ganun kagrabe yung sale nila compared last year. Correct. Do hindi ako masyado nagmo-mall kahapon, pumunta lang ako sa isang gun show, no? Ang daming tao. Pero parang tama ka, nung lumabas ako ay medyo parang maunti ang tao dun sa malls, no, for now. But again, we're still hoping that it will still be a better Christmas despite all the odds, no? But somehow dapat sana masolusyon na rin ng permanente itong problema na ito. Paano po ba ito? Kunyari ako presidente at ilalagay ko kay sa NEDA. ano ho ba dapat ang gawin? Particularly ng gobyerno para ito'y maayos yung paano ba? Impression sa Pilipinas, pagkakakilala sa Pilipinas, sa mga nag-aaral, especially, lalong-lalo na yung mga international investor, sabihin na natin kasama local, paano po ba aayusin ito? Paano po ba, kung kayo pong mabibigyan ng pagkakataon at magbigay ng mga suggestion, ano ho ang manggagaling na suggestion galing kay Professor Astro Del Castillo? Pro. Yes, salamat sa tiwala kasama Dennis. Number one, yung totoong reforma. Kailangan reforma talaga ang pinag-focusan na. Paano natin mapoprotektahan ang ating mga kababayan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan? No? Paano na yan? Paano na ipapaayos yung mga nasira, yung mga nakaraang bagyo? No? Paano natin ibibid yan? May maayos na ba na sistema? May ma-transparent ba na sistema? Pero ito, medyo micro na yan. Pero yung macro, focus lang tayo sa Philippine Development Plan. No? Focus lang tayo. Paalala natin sa Presidente, paalala natin sa Kongreso, no? Na dapat ang budget nakaangkla or naka-sync doon sa Philippine Development Plan. Kasi pinag-isipan na to ng mga eksperto, na ekonomista, na mga inhinyero, no? Kanya-kanyang sektor ay may development plan na naaprubahan na ng previous cabinets, ng cabinet ngayon. No? Pangatlo, dapat i-meet ko yung LEDAC. Isasuggest ko kay Presidente, i-meet nyo naman po yung LEDAC, yung Legislative and Executive Development Advisory Council. Kailangan i-meet natin, kailangan mag-synchronize tayo ng gagawin. Hindi lang po panay optics or panay general hood statements lang ang naririnig natin. Kailangan action. Nasaan na po yung reforma? Paano na po tayo magbibid? Mas transparent ba sa kababayan? Lahat ba ho makakabid o yung mga napipili na naman na contractor? Yung mag-aayos ba, andyan na ba po ang DMCI, yung EEI, yung Ayala Land Management, Property Management? Magbibid na rin ba po sila? Kasi po ito ay mga magagandang reputasyon. Kaya po sila hindi nagbibid dati ay dahil hindi nga humaganda yung proseso. Ngayon po ay talagang gaganda na yung proseso. O ang pag-uusapan pa rin natin ay kung ano yung mga nakafocus na naman tayo sa investigation. Tama po yung investigation, no? Pero hindi na ho yan yung primary. To gain or attract more investments and confidence, kailangan ayusin mo yung sistema. Sana digitalize na lahat yung transaction, no? Hindi lang sa ganyang bidding, pati sa mga tao. Sana next year hindi na pupunta si Dennis para kumuha sa City Hall ng kanyang yung binabayaran natin every year, no? Naku, nakalimutan ko na, tumatanda na tayo. Parang certificate, no? Yung na nagbayad ka, no? Hindi ka nakukuha ng mga ibang permit sa iba't ibang institution. Sana digital na. Makabawas pa yun sa traffic. Hindi napipila sa government agencies, no? Dapat yun ang mga pinag-uusapan, mga doable, Dennis.
Kasi ako, Prof, aminin ko sa'yo, meron akong mga kakwentuhan ng mga senador, mga congressmen, na sabi ko nga, dapat ngayon lumalabas yung mga bagong bill, yung mga naiisip nyo ng mga bagong policies, mga bagong batas na makakapagpatulong doon sa existing na batas na bawal nang i-insert, bawal na yung ganito, bawal na yung ganyan. Kung pag-uusapan yung mga ganito, kasama kasama po or kasabay simultaneous nitong ginagawa ng ICI at ng DPWH na pagsasampa ng kaso, do you think it will greatly help the image of our country, Prof? Opo, makakatulong po yan. Pero again, alam niyo naman po, implementasyon, nagkakaloko-loko tayo. Pero i-welcome yan. I-welcome yan ng investors na may mas matinding batas, mas maayos na batas. Kaya nga po, napaka-importante ng LEDAC eh. Diyan po sila magkakaroon ng mas magandang coordination. Tama. Ano po yung batas, paano yung implementasyon, wala na ba yung butas, no? At nakafocus sa Philippine Development Plan talaga, no? Yan talaga dapat ang mga pinag-uusapan. Paano ang action? Paano natin mahihikayat talaga yung ating mga investors talaga ulit, no? Foreign and local. Paano natin mapapalakas ang kumpiyansa rin ng ating mga kababayan na sumunod sa mga batas, no? Kung nakikita natin yung mga government officials ay hindi sumusunod. Okay. Prof, alam ko medyo kailangan natin ng mahaba-habang oras dito para pag-usapan ito dahil ekonomiya ito. Prof, maraming salamat po sa binigay niyo sa oras sa DWIZ po. Kasama Dennis, maraming salamat muli sa imbitasyon. Maraming salamat